Konsehal Science Reyes mula sa ika-4 na distrito ng Maynila. Ilagay po natin ang presensya natin sa Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Maraming salamat din po sa aming mayor, sa aming vice mayor, sa lahat ng halal ng aming lungsod, na katuwang ng mamamayan ng lungsod ng Maynila, upang pamahalaan, higit sa lahat, ay mabigyan ng pagkalinga at tunay na pagmamahal ang mga tao, Panginoon, na hindi po pinalad sa buhay. Maraming salamat din po, Lord, sa mga tao na naririto, na katuwang po naming mga konsehal, upang hindi lang gumawa at bumalangkas ng mga batas, kundi sa kanila ring mga puso na kung ano man ang makakabuti para sa aming nasasakupan ay may pangyari po ayon po sa iyong kalooban. Salamat po sa unending grace niyo sa amin that we do not deserve. Thank you for all the things na patuloy mong ibinibigay at pinaparamdam sa amin. Pagpalain niyo po kami ngayong araw na ito sa aming sesyon upang ito po'y maging makabuluhan, hindi lamang po maging batas, kung hindi ito po'y maipangyari ayon po sa ikabubuti ng aming mga minamahal na nasasakupan. Maraming salamat po sa biyaya niyo at sa inyong pagmamahal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangkaraniwang pagpupulong ng Konseho ng Maynila ay binubuksan na ang apag. Kayang magiliw, ewas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pagkay mga api, at mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sige, nagmamadali. Nasa kanya ang pangarap, tunay
inaatasan po ang ating Ginoong Kalihim na tawagin po ang mga pangalan ng mga konsehal ng Sangguniang Panglungsod na nasa talaan. Para sa unang distrito, kagalang-galang Irma Alfonso Huson, kagalang-galang Niño de la Cruz, kagalang-galang Jesus Pajardo Jr., kagalang-galang Martin Isidro Jr., kagalang-galang Moises Lim, kagalang-galang Eric Ian Nieva. Para sa ikalawang distrito, kagalang-galang Ruben Benaventura, kagalang-galang Rodolfo Laksamana, kagalang-galang Macario Lacson, kagalang-galang Numero Lim, kagalang-galang Roma Paula Robles Dalos, kagalang-galang Darwin Sia. Para sa ikatlong distrito, kagalang-galang Terence Salibarbar, kagalang-galang Arlene Mailiatienza, kagalang-galang Pamela Pa Pugoso Pascual, kagalang-galang Ernesto Isip Jr., kagalang-galang Joanna Maureen Nieto Rodriguez, kagalang-galang Timothy Oliver Sarcal. Para sa ikaapat na distrito, kagalang-galang Cristel Marie Bacani, kagalang-galang Don Juan DJ Bagatsing, kagalang-galang Luisito Chua, kagalang-galang Luisa Marie Lady Quintostan, kagalang-galang Science Reyes, kagalang-galang Joel JTV Villanueva. Para sa ikalimang distrito, kagalang-galang Naris Borromeo, kagalang-galang Roberto Espiritu II, kagalang-galang JB Hizon, kagalang-galang Ricardo Boy Isip Jr., kagalang-galang Chari Ortega, kagalang-galang Raimundo Yopanco. Para sa ika-anim na distrito, kagalang-galang Benny Pagabante III, kagalang-galang Carlos Castañeda, kagalang-galang Salvador Philip Lacuna, kagalang-galang Elmer Par, kagalang-galang Luis Uy, kagalang-galang Luisiano Veloso. Para ex-officio member, kagalang-galang Lainani Marie Lacuna at kagalang-galang Daniel Dave Dan. 19 plus 1. Sa ganap na ikalawa at 8 minuto, Ginoong Tagapangulo, mayroon po tayong 19 na kagalang-galang na konsehal na dumalo ngayon sa 76 na regular na sesyon. 19 na miyembro ng konseho ang tumugon sa unang pagtawag. 1 minutong pagpapahinga. La Liga Filipina, Plaza Marga. The Department of Tourism, Culture and Arts of Manila seeks to go beyond welcoming guests and maintaining artifacts, bringing the limited functions of the Manila Tourism and Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1, Tondo. At present, this widely residential area attracts tourists with its shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas: Plaza La Candula redevelopment, Plaza La Liga Filipina enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto Endaya Food Strip. Hub 2, Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DT Cam and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle del Banco Nacional. Hub 3, Santa Cruz. The only standalone hub among the 8. It is known as the flower capital of the metro for Dangwa, as well as the trade center for medical equipment. DT Cam and BioDev's projects include redevelopment of the Dangwa Flower Market,
enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists, such as the Basilica de San Sebastian, Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacañang Palace, Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda redevelopment, Carriedo redevelopment, Plaza del Carmen redevelopment, Golden Mosque area redevelopment, Quiapo Ilalim Souvenir Shop redevelopment, Hub 5, Sampaloc and Santa Mesa, hosts several colleges and universities, including the University of Santo Tomas, the Dambanang Apolinario Mabini, which is considered as a national shrine, is located in Santa Mesa in District 6. DT Cam and BioDev propose to include Sa pagdating po ng kagalang-galang Joel J.T. Villanueva at kagalang-galang Ricardo Boy Isip Jr. sa ganap na ikalawa at 13 minuto, mayroon na po tayong 21 miyembro ng konseho nito na dumalo sa 76 na regular na sesyon. Meron na po tayong 21 konsehal na sa ating regular na session. Tayo po ay meron ng quorum. Punong Mayorya. Ginang Tagapangulo, minumungkahi ko po na ipagpaliban ang pagbasa ng katitikan ng nagtatanging pulong na ginanap noong Hunyo 20 at taong 2027. Minumungkahi ng punong mayorya na ipagpaliban ang pagbasa ng katitikan ng nakaraang regular na sesyon ng naginanap noong Hunyo 27, year 2023. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala, pinagtitibay. Ginang Tagapangulo, nais ko pong imungkahi na pagtibayin ang mga napag-usapan sa pangkaraniwang pagpupulong na ginanap noong petsa Hunyo 27, 2023. Minumungkahi ng punong mayorya na pagtibayin ang katitikan ng nakaraang regular na sesyon na ginanap noong Hunyo 27, year 2023. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ginang Tagapangulo, tayo po ay nasa ika-8 item sa ating agenda, paksang tatalakayin. Iminumungkahi ko po na iminumungkahi ko po na talakayin po natin ang unang item sa agenda. Pagkatapos po, talakayin ang pangalawa hanggat huling paksa ng ating agenda. Minumungkahi ko po na ipagpaliban pagtalakay ng unang item sa agenda, pagkatapos po talakayin ang iba pa pong item sa ating agenda. Minumungkahi ng ating punong mayorya na ipagpaliban na talakayin ang unang paksa, pagkatapos talakayin ang iba pang paksa. Wala po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Pangalawang item po sa agenda,
An ordinance providing for yearly incentives and special awards to the active and best performing accredited civil society organizations in the City of Manila. Appropriating funds therefore and for other purposes as for basic papers. Ang punong may akda po ay kagalang-galang na Ricardo Boy Isip Jr. Minumukhay ko po na ng inyong lingkod na idulong ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng Laang Gugulin at kooperatiba, organisasyon, di pamahalaan at organisasyon ng mga tao. Ayan, minumungkahi ng ating punong mayorya na isang guni o ipadala idulog ang nasabing panukalang kautusan, kapasyahan sa lupon sa Laang Gugulin at kooperatiba, organisasyon, di pamahalaan at organisasyon ng mga tao. Wala po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ikatlong item po, an ordinance prescribing the rules and regulations for the use and promotion of bicycles, providing penalties for violations thereof, appropriating funds and for other purposes as per basic papers. Ang punong mayakda po, kagalang-galang na Jesus M. Fajardo Jr. at kagalang-galang na Eric Ian Nieva. Ginang tagapangulo, iminumukay ko po ang inyong lingkod na idulong ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng panakayan, lupon sa mga batas at lupon sa Laang Gugulin, na ang lupon ng panakayan ang nangungunang komite. Minumungkahi po ng ating punong mayorya na idulog ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng panakayan, lupon sa mga batas at lupon sa Laang Gugulin. Wala po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ikaapat na item sa ating agenda, an ordinance renaming SHS within A. Maceda Integrated School Elementary to Antonio A. Maceda Senior High School located at Buenos Aires Street Corner, Manga Avenue, Santa Mesa, Manila as per basic papers. Ang punong may akda po kagalang-galang na Don Juan DJ Bagatsing. Ginang tagapangulo, iminumungkahi ko po ng inyong lingkod na idulong ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng karunungan at pampalakasan. Ayan. May mungkahi ang ating punong mayorya na isang guni o idulog ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng karunungan at pampalakasan. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ikalimang item sa ating agenda, an ordinance prohibiting the pilferage, theft, and buying or selling of any parts of publicly owned or used wires or electric line within the City of Manila and prescribing penalty therefore as per basic papers. Ng punong may akda po, galang-galang na Terence Alibarbar. Ginang tagapangulo, iminumungkahi po ng inyong lingkod na idulong ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng mga batas bilang pangunahing lupon. May mungkahi ng ating punong mayorya na isang guni, idulog ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng mga batas. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ika-anim na item sa agenda, an ordinance granting senior citizens a free parking privilege in all government offices as publicly owned spaces within the jurisdiction of the City of Manila as per basic papers. Punong may akda, kagalang-galang na Joanna Morin C. Nieto Rodriguez. Ginang tagapangulo, iminumungkahi po ng inyong lingkod na idulong ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng mga matatanda at mga taong may iba't ibang kakayahan at lupon ng panakayan. At ang lupon sa mga matatanda at mga taong may ibang kakayahan bilang pangunahing lupon. May mungkahi ng ating punong mayorya na isang guni, idulog ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng mga matatanda at mga taong may iba't ibang kakayahan at lupon ng panakayan. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay.
Ikapitong item sa agenda, a resolution granting the accreditation of Barangay 812 Senior Citizens Association with address at Road Lot 17 corner Saturno Street, Paco, District 5, Manila as People's Organization as per basic papers. Pangunahing mayakda, kagalang-galang na Ricardo Boy Isip Jr. Ginang Tagapangulo, minumungkahi ko po ang inyong lingkod na idulong ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng kooperatiba, organisasyon at di pamahalaan at organisasyon ng mga tao na lupon. May mungkahi ng ating punong mayorya na isang guni ipadala ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng kooperatiba, organisasyong di pampamahalaan at organisasyon ng mga tao. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ikawalong item sa agenda, a letter from Punong Barangay Diana Espinosa of Barangay 649, Zone 68, District 5, Manila, relative to their ordinance number 001, series of 2023, entitled An Ordinance Establishing the Hapag Barangay Community Garden in the Barangay of 649, Zone 38, District 5, Manila, and providing for its operation and management, requesting for its review as per basic papers. Ginang Tagapangulo, iminumungkahi po ng inyong lingkod na idulong ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng Ugnayang Pambarangay. Yun lang po. May mungkahi ng ating punong mayorya na isang guni idulog ang nasabing panukalang kautusan sa lupon ng Ugnayang Pambarangay. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Isang minutong recess. Ay, Pam- isang minutong pagpapahinga. Isang Pamahina. minutong pagpapahinga. Pampapahina. And BioDev proposed to include Mabini Bridge Enhancement, U-Belt Streetscape Enhancement, Plaza Bustillos Redevelopment, LRT2 Stations Beautification, Hub 6, Intramuros and Port Area. The major attractions in Intramuros Port Area include the Ayuntamiento, Bahay Chinoy, Barbara's Heritage Restaurant, Bayleaf Intramuros, Casa Manila, Club Intramuros Golf Course, Colegio de Santa Rosa, Colegio de San Juan de Letran, Fort Santiago, Ilustrado Restaurant, Manila Cathedral, Lyceum of the Philippines University, Manila North and South Harbors, Mapua University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Plaza de Mexico, Intramuros Puerta Real Gardens, and Rizal Bagumbayan Lights and Sound Museum, San Agustin Church and Museum, Silahis Arts Center, and Walls of Intramuros. Proposed enhancement would be Intramuros Esplanade, Muelle del Rio redevelopment, Hub 7, Ermita Paco Malate. The major attractions in Ermita Malate Paco Hub include various restaurants such as Aristocrat and Bistro Remedios, district landmarks such as Bonifacio Shrine, City Hall of Manila, Quirino Grandstand, Rizal Park, religious sites such as Calza Diwan Sikh Temple, Ermita Church and Malate Church, museums such as National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, National Museum of Natural History, Museo Pambata, Metropolitan Museum, among others. Proposed improvements are Arroceros Urban Forest Park redevelopment, Freedom Park redevelopment,
Raha Sulaiman Plaza Redevelopment. Plaza Remedios Redevelopment. City Hall Clock Tower Redevelopment. Hub 8, Pandacan and Santa Ana. Pandacan and Santa Ana are both located in District 6. Santa Ana is known for its heritage district, which is composed of numerous historic ancestral houses, the Santa Ana Church, and its Camarin de la Virgen, where the patroness of Santa Ana is enshrined. The City Council of Manila passed an ordinance classifying the architectural district as a histo-cultural heritage or overlay zone. The former Pandacan Oil Depot will soon be redeveloped into a transport and food hub. The plan includes Plaza Calderon redevelopment, Santa Ana Key redevelopment, Liwasang Balagta, Ginang. Opo. Pagpapatuloy ng ating pangkaraniwang sesyon. Ginang Tagapangulo, bumabalik po tayo sa unang item ng agenda. Isang ordinansang nagpapangalan sa hindi ipinangalang bulwagan ng pagpupulong ng Kapitolyo ng Maynila kay dating Vice Alcalde Danilo B. Lacuna Sr. bilang pagbibigay alaala sa kanyang natatanging kontribusyon sa syudad ng Maynila at sa sangguniang panglungsod ng Maynila ayon sa mga pangunahing papel. Pangunahing may akda po, kagalang-galang na John Marvin Yul Servo Nieto. Ginang Tagapangulo, minumungkahi po ng inyong lingkod na idulong ang nasabing panukalang kautusan sa lupon sa sining at kalinangan. Minumungkahi po ng ating punong mayorya na idulog ang nasabing unang paksa sa lupon ng sining at kalinangan. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ginang Tagapangulo, tayo po ay nasa ikalawang pagbasa, an ordinance authorizing the city mayor to cause the acquisition either by negotiation, expropriation, or by any other legal means, services, parcels of land consisting of 2,770 square meters and 50 decimeters, more or less situated in the city of Manila under the name of Remedios Tuason, Huichanco, embraced under TCT number 31703 for the benefit of the inhabitants to be used by Pinagpala Neighborhood Association, San Andres Bukid Incorporated of Barangay 739, Zone 80, District 5, Manila, and thereby appropriating necessary funds. Therefore, pangunahing may akda po ay kagalang-galang na Ricardo Boy Isip Jr. Minumungkahi po ng inyong lingkod na kilalanin ang kagalang-galang na konsehal, kagalang-galang na Ricardo Boy Isip Jr. Minumungkahi po ng punong mayorya na kilalanin sa hapag ang ating punong may akda, kagalang-galang Ricardo Boy Isip Jr. Magandang hapon po, Ginang Tagapangulo, sa ating konsehal, Apol Nieto ng ikatlong distrito, at sa ating punong mayorya na tumatayo po ngayon sa katauhan ng ating butihing konsehal, Tol Sarcal, Timothy Tol Sarcal. At sa mga kasamaan ko po dito sa ika-12 sangguniang panlungsod ng Maynila,
bago ko po sana simulan, nais ko lamang hong batiin ang pamunuan po ng Pinagpala Neighborhood Association o San Andres, Manila, Inc. Sa pangunguna po ng kanilang Pangulo, si Rodolfo Motilla. Sa taas po ang kanilang Vice Presidente, Pangalawang Pangulo, Josepina Falines, at ang kanilang isa sa kanilang mga Board of Directors, Reynaldo Ahunan Jr. Ayan. Ang Pinagpala Neighborhood Association po ay kapulungan po ng mga naninirahan, particular po dito sa Barangay 739. Ito po ay binubuo ng halos, kung hindi po ako nagkakamali, 120 pamilya. To be exact, 118 families na kasalukuyan pong dito nakatira sa pinag-uusapan pong lupa na ito na 2,779 na square meters, di ko alam Tagalog ng square meters, metro kwadrado, ay sa pag-attend po ng committee hearing na ito ay nagpahayag din po yung may-ari po ng lupa na ito sa panguna po ng Kisumbing law firm na siyang administrator ng mga lupa dito sa may lugar po sa amin sa Zone 80. Kung di po ako nagkakamali, nagkaroon na rin po ng ilang transaksyon ang law firm na ito sa siyudad ng Maynila na kung saan nabili rin ng siyudad ng Maynila ang mga lupang ito. Kung di po ako nagkakamali, nakadalawang purchase na po ang siyudad ng Maynila. Magkaibang barangay, yung isa ho sa Barangay 738, Zone 80, yung isa naman ho sa Barangay 739. Ito po yung kaduktong nung mga lupang nasabi. Sila po ay matagal na rin hong naninirahan dito, dekada na ho. Ang binilang, hindi po siguro mga 4 na dekada na o mahigit na mga nakatira dito. Nung una po, ito'y kanilang inuupahan. Subalit dumating ang panahon ho na wala na ho yung mga may-ari at hindi na rin ho nagbabayad yung mga nakatira dahil yung iba dyan, nagkaroon sila ng pilot project na sumubok na bumili sa may-ari. Ibang lupa nabili naman po ng buo. Subalit naantay din yung mga kasamahan na ito. Siguro po sa tulong ng pamalang lungsod, kapag ito po ay nabili at na-award sa kanila, magkakaroon na ho ng sariling lupa na tinitirikan ng kanilang mga tahanan na maaaring masasabi na nila sa kanila at habang buhay na ipagpapasalamat ng Pinagpala Neighborhood Association sa pamalang lungsod ng Maynila ang malaking tulong na gagawin natin sa pamamagitan ng pagsisimula po na maaprubahan ang ordinansang ito. Ako po ay naniniwala pa rin sa kasabihan na walang sariling or walang informal settlers o walang squatter sa sarili niyang bayan. Na ito'y tungkulin po ng pamalang lungsod, tayo pong mga halal ng bayan, na sa lahat ng posibilidad o legal na pamamaraan po ay matulungan po ang mga mamamayan ng Pinagpala Neighborhood Association. Kaya po ngayong hapong ito, sila rin po pala ay accredited na rin ho ng matagal na ho. Kahit nung nakaraang council pa, ay accredited po ang kanilang samahan at asosasyon. At malaki rin po ang naitutulong, lalo na nung panahon ng pandemya, sa pagtulong po sa mga taga-barangay natin ng Barangay 739. Kaya inihingi ko po ng suporta sa ika-12 sangguniang panglusod sa mga kasamahan ko pong konsehal ngayon na narito, na
kung maisip nyo po at mapag-aralan nyo na ito po ay karapat-dapat at makakatulong po sa 118 families, 118 pamilya po ng Barangay 739 ay pakumbaba ko pong hinihingi sa aking mga kasamahan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kagalang-galang na Ricardo Boy Isip. Ginang tagapangulo, iminumungkahi ng inyong lingkod na pagtibayin ang nasabing ulat ng lupon sa pabahay, palupa, unlarang paglugsod, panlungsod at akmang panahanan. May minumungkahi ang ating punong mayorya na pagtibayin ng ulat ng lupon sa pabahay, palupa, unlarang panglungsod at akmang panahanan. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ginang tagapangulo, iminumungkahi ko po na buksan ang panahong pag-amyenda o pagsususog. Minumungkahi ng punong mayorya na buksan ang panahon ng talakayan, debate. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Kagalang-galang Ricardo Boy Isip. Kagalang-galang Bobby Lim. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, may konting katanungan lang ho, no? Ito is, tama ba ako? 2,775 at 2,779.5 square meter, tama? Kagalang-galang Ricardo Boy Isip. Tama po, ginang tagapangulo. 2,779 na metro kwadrado po. Ilang pamilya ho ang makikinabang? Ayon po sa talaan na binigay po sa akin ng kanilang organisasyon ay nasa 118 pamilya po na naninirahan po, particular dito sa loob ng nasabing sukat po. Okay. Ang lumalabas ho kasi per family is 23.55 square meter na paghahatian. Okay. Hindi ho masama na yung 23.55. Ang tanging problema, napag-usapan na ba kung paanong hahatiin at yung open space, how many % ang open space na paglalakaran ng tao, gagawin mong kalsada para yung harap may nakatira sa likod, may nakatira. Paano po papasok yung harap papunta sa likod? Napag-usapan ho ba yun? Sa unang kapanayan po natin, yung sa Urban Settlements Office, kadalasan ho, kagaya nung kung marapatin po ng inyong lingkod, na maibigay ko lang kung ehemplo, yung ginagawang pag-award po dito sa nasabing lupa ng Francisco Tan, mahigit na 6,000 metro kwadrado na nag-award po at patuloy na nag-award dito ho sa amin sa may Pasig Line. Ang ginawa po nila, nung matapos po ang ordinansa, ay na-negotiate na po ito. Pagkatapos po ma-negotiate, ay nagkaroon ho tayo ng yung geodetic na tinatawag na kung saan sinusukat. At bago ho may award, sinisigurado ho yung mga alis, kalye, ay kita ho yung langit. Ang tinatawag nila doon, yung kailangan kita po yung langit at diretso po. Ang Urban Settlements Office po ang nangangasiwa. Pagdating ho doon sa mga nabanggit po, tama po yun, yung mga open spaces or yung mga idedeklara pong mga lugar na dapat po ay bakante. Sa atin naman pong pagpasyal po doon sa lugar, marami naman hong mga lugar ho na open space. Dahil ho yun ay, nung araw po kasi, yung siguro mga
4 na dekada na nakakaraan, nung meron pa hong nagpapaupa pa ho yung dating may-ari nito, ay talagang nakadesenyo po ng maayos po yung mga kabahayan. Maaring ngayon po, meron lang mga ilan na lumagpas, pero ho yung nasasabi nyo pong open space, ginang tagapangulo, ay nandun pa rin naman ho. May malaking malawak na lugar po. Tapos yung mga ali lang, siguro ang kailangan din silipin ng Urban Settlements Office kung enough na the rest. Pero sa akin ho, sa aming pag-iikot ng mga konsyal tuwing nangangampanya kami doon sa lugar na yon, makikita naman po ninyo na maganda naman po yung sukat ng mga daanan po ng tao at yung open space po. Your Honor, kasi sa batas ng National Housing, pag hindi ako nagkakamali, it should be maximum of 60 or 70% ang pwedeng tayuan lang ng bahay. Ang 30 to 40% should be open space. Ang open space is kasama ng kalsada, everything, okay? So pag pinag-usapan natin, 60%, ang natitira is only 14.13 square meter per family. Pag sinabi mong 70%, it's 16.48%, 16.48 square meter per family. So, ang bahay ba na yan, mga lugar na yan, gigibain, tatayuan ng bago, or mangyayari kung anong istura ng istruktura, hindi na babaguhin ang istruktura na yan, ang mangyayari kung anong tinayuan nila, kung yung kinatitirikan, hindi na babagbuhin. Kung hindi pa na babaguhin yan, ang mangyayari is may malaki, may maliit. Sigurado yan. Kasi, pag hindi ako nagkakamali, normal ang bahay, isang bahay, 3, 4 na palapag ang nakatira dyan, 3, 4, 5, 6 na pamilya. So, paano ho natin pag-ahatian dito yung 2,779.5 square meter pag-ahatian ng 118 families? Nakaplano na ba o hindi? Or pinapasa natin, bahala na sila pagdating ng araw kung paano sila mag-away-away at magkakaroon sila ng bahay, may kukuha ng malaki, may kukuha ng maliit. Tama ho ba ako? Pag gumagawa po kasi tayo sa akin po pagkakaalam, ginang tagapangulo, as much as possible po, as is where is. Yan po ay matagal na hong ini-implement ng pagka nag-a-award po tayo sa syudad ng Maynila, as is where is, hindi ho natin ginagalaw. Ngayon, meron din pong kagaya dito sa Pasig Line, yung kinikwento ko hong binili na ho at ina-award at patuloy pong ina-award ngayon. Pag nakita ho ng urban na lumalagpas po yung bahay na, kunyari, taas, pantay yung ilalim, maganda. Tapos pagdating ho sa 3rd floor, biglang kumaliwang ganon, ay pinatatapyas po yun ng urban at hindi ho ina-award yung certain portion ng lot na yon doon sa awardee hanggat hindi ho sumusunod doon sa pamantayan. Dumadaan yun sa tinatawag na parang, kung di ako nagkakamali, yung liyak. Yun yung parang binubuo na komposisyon ng mga tao ng urban na kung saan yung mga problematic na area ay siyang nagtatama po at siyang nagpapatupad para maayos po. Ngayon, yung sunod po yung tanong, yung patungkol po doon sa yung maliit, malaking sukat ho, paano kung 3 ho yung magkakapatong? Kadalasan ito rin po, nagsasalita lang po ako base doon sa aking nasaksihan kung paano po ina-award ngayon yung lote sa amin sa Pasig Line at kung paano hong ginagawa. Lahat ho nung kunyari, nabili ho through ordinance, na-approve natin tong ordinance, ang mayor po ay nabibigyan na ho ng pagkakataon na makipag-negotiate doon sa may-ari. Kapag na-purchase na po yung lote sa may-ari, ang Urban Settlements Office po ay una magsisensus po yan, may census po na gagawin na kung saan para alamin kung sino ho ba talaga yung mga nakatira sa bawat istruktura na madadatnan na naroon. Pangalawa po,
kailangan ho ng geodetic. Alam ko po yung geodetic natin, tayo po sa pangtaunang pondo o yung budget na ginagawa natin, naglaan po tayo ng additional na 5 million, 5 million pesos para ho sa pagkuha ng magamit kapag meron hong mga ganitong mga programa, Land for the Landless. So pagka na-geodetic po, yung actual po na sukat, yun po yung kinukuha ng mga bahay, kung sino yung nakastruktura. Ngayon, yung actual na sukat na yon, isosurrender po yon, ibibigay yung report po sa Urban Settlements Office. Siya naman bubusisiin at bababaan ng urban. Mahaba ang proseso, kaya minsan nabili na proseso na, minsan inaabot pa rin ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Hanggang matapos po yung pag-aaral kung paano hatiin at kung paano po bibigyan yung tamang sukat. Diyan din ho makikita na meron din minsan yung sobra pa yung mga espasyo, nagkakaroon ho ng tinatawag na mga generated lots na walang nakatira. Diyan po yun nakikita. So, in other words ho, kung 3 kayong nandoon at dinatnan po, nire-record muna po yun ng urban. Ngayon, sa record niya, nagkakaroon ho ng mga investigation, 1, 2, 3, kasama investigasyon ng neighborhood association, kasama ho yung patunay ng barangay kapitan, ng mga naninirahan po doon. At kapag napatunayan no na, kunyari, 3 talaga silang tao po nakatira doon sa bahay na yon, sila ho mismo kinakausap kung pwede bang 3 pangalan po ninyo ang ilalagay po dito, ma-award po yung lote kasi 3 po kayo nandyan. Dahil ho rin ho talaga sa hirap ng buhay yan, minsan iba yung pamilya nakatira sa ground floor, iba yung nakatira sa second floor, iba yung nakatira sa third floor. Ganun po ang nangyayari. Kahit minsan 16 square meters, 10 square meters, 12 square meters po, ay pinagtatsagaan po ng ating mga kababayan. Magkaroon lang ho talaga ng pagkakataon na makatira. Ganun po yung actual na nangyayari base po sa personal na obserbasyon ko at yung paano po napapatupad ng mga tanggapan po natin na kahit paano po ma-award yung lote sa mga mamamayan. Yun po, ginang tagapangulo. So, ibig sabihin, pag-ahatian ng 118 families. So, lumalabas mga 14.13 square meter lang ang bawat isa. Paano naman yung mga bahay na 3, 5 ang nakatira sa isang bahay na maliit? Paano nila paghahatian ng pwesto nila doon? So, ang ibig ba sabihin, lahat ng bahay doon gigibain, magtatayo ng panibago, sino magtatayo kung gano'n? Kasi pag hindi gano'n nangyari at ibinigay mo lang sa tao at sasabihin mo, itong bahay mo ito is 50 square meter pero 10 kayo nakatira dyan, itig 5 square meter lang kayo. Hindi kaya tayo magkaroon ng problema na binigay na natin yung lupa, binili natin, binigay natin, it should be 80% paid by the government, 20% paid ng nakatira. Di ba? Yan pagkaintindi ko. So, hindi kaya tayo magkaroon ng problema na yung mga ibang pamilya hindi na magbayad, yung pamilya mag-aaway-away na, 50 square meter kami, 10 pamilya kami, paghahatian namin yung 50 square meter. Yung iba sasabihin, bakit ako aatras? Ito yung nakatayo na bahay. Kasi pag sinukat ng ginawa ng urban yan, na may kalsada dyan, may open space para sa kalsada, ang mangyayari, sasabihin ng tao, bakit ko aatras yung bahay ko? Dito na nakatirik yung binigay sa akin ng gobyerno. Hindi na ako makikialam kung may mapasukan yung sa likod o wala. Di ba? More or less, yun yung mga nakikita natin problema. Napag-aralan ba ng committee yan na kung paano maghahatian at pinag-usapan ba sa kanila na bago tayo magbigay ng committee report na ipasa natin, na pag-usapan na ba natin mabuti with the urban at with mga taong 118 families na magkasundo na kayo na ganito ang mangyayari. Paghatian natin, ganito mapupunta sa inyo, kanino mapupunta itong lugar, sino yung nasa harap, sino yung nasa likod, o pagbubunutan ba yan or what. Yung ba'y kasama na sa committee hearing natin or basta nag-committee hearing tayo na sinabi natin pagbigyan natin sila, pagdating ng araw magka-problema sila, bahala na sila sa buhay nila. Ganun ho ba nangyari?
Ginang Tagapangulo, ito yung katanungan po ng ating butihing Konsel Bobby Lim ay naitanong ko na rin ho sa Urban. Matrabaho kasi kung uunahin natin itanong muna lahat tapos biglang hindi rin naman pala bibili ng gobyerno. Pinagtrabahuan ng lahat tapos hindi rin pala bibili ng pamahalaan. So ang nangyayari po talaga ay nagkakaroon lang po ng ocular inspection, titingnan lang po muna kung may mga alis. At number 1 po kasi talaga, dapat, una, pinakamabilis, willing po yung may-ari na ibenta. So, nung nagpahayag po yung may-ari ng lupa na willing pong ibenta dito po mismo sa committee hearing po natin, umaten po yung administrador ng mga lupa, ay willing po sila na ibenta. So, that's one. Second naman po, sumulat din naman po yung ating mga neighborhood association, sumulat po din sa tanggapan ng ating mahal na mayor na sila po ay lumalapit at humihingi ng tulong sa pamahalang lungsod sa anumang kapaaraanan ho. So pag sinabi pong anuman pong kaparaanan, maaring may masagasaan, merong hindi maging pabor sa kanya, ang inihingi po nila, tulungan po ng pamahalang lungsod ng Maynila, sila pong naninirahan doon. Talaga pong ganyan, wala hong perpektong sistema. Pero through the years po, nung experience ng Urban Settlements Office natin, kung nagkakaproblema, ay kagaya po, babalik po ako doon sa ehemplo ko po, 6,000 square meters, yung unang awarding po na mga malilinis po yung mga kabahayan. Kung di po ako nagkakamali, nasa 150 na lot awardees. Ngayon po, second batch natin, supposed to be nung nakaraang Biyernes. Subalit, alam naman po natin na sitwasyon ng lungsod ng Maynila, kaya hindi po natuloy. Naurong lang po yon. Pero second batch po. Hanggang maubos po lahat ng mga lote na wala namang problema yung sukat at yung tahanan. Maunang ma-award po yon. Lahat naman po nung mga nasasabi niyong may mga problema, yun po yung dumadaan doon sa proseso ng LIAC. Doon po yung may investigasyon, doon po kinakausap yung mga, kunyari, 2 o 3 sila naghahabol, doon po kinakausap yon at pinare-reconcile kung paano mare-reconcile yung lote na yon. Alam niyo po, kagaya kanina sa meeting po natin, nasabi rin ng ating mahal na mayor, yung mga proyekto nga ng ating dito sa amin, sa Baseco community, di ba marami rin naman na, hindi lang po doon, kumbaga sa lahat ng mga pabahay, kahit siguro ibang lungsod or ibang LGU na may mga proyektong pabahay, nakaka-encounter din naman ho ng mga inawardan pero hindi nagbabayad. Wala hong perpektong hindi natin alam kung anong pinagdaanan ng tao, biglang hindi siya nakabayad. Pero sa atin, sa pamahalaan, ginagawa po natin yung pwede nating gawin. Kung bibilin ba natin, tutulungan ba natin yung taong bayan, hindi naman agad natin iisip. Kaya nga pinahaba natin yun 20 years, 30 years to pay. Ganun po ang sa aking pagkakaalam na proseso po. Kasi sa kwenta mong 6,000 square meter divided by 150 families, that's 40 square meter per family. Tapos pag sinabi mo 60%, that's 24 square meter per family. Hindi ganong problema yan kasi may magkakaroon sila ng kalsada, everything. Pero dito kasi, 2,779.5 square meter and 118 family, ang lumalabas is only 14.13 square meter. Yun ang magiging problema natin na paano natin paghahatian. Pangalawa, alam ba ng mga beneficiary pagdating ng araw, kailangan nila magbayad ng buwis? Yung 20% na ilalabas nila, kailangan ibigay nila, plus pag natayo na yung bahay, sa kanila ng lupa, kailangan nilang taon-taon magbayad ng real property tax. Alam na ho ba ng mga beneficiaries to? Ginang Tagapangulo, na-discuss na rin po ng inyong lingkod sa
pamunuan po ng Pinagpala Neighborhood Association. Actually, kahit hindi pa ho nabibili yung lupa, ngayon ho pinoproseso na nila yung pagbabayad ng amilyar ng mga istruktura ng kanilang tahanan. Struktura pa lang ho ng kanilang mga tahanan sapagkat hindi pa sa kanila yung lupa. Yan ho ay pinoproseso na ngayon. 10 years. 10 years back po ang kanilang babayaran. Yun ho yung ayon sa sinasabi ng City Assessor's Office. Dahil dito pinapakita ho nila yung in good faith, ika nga, in good faith na humihingi kami ng tulong sa pamalang lungsod. Kapalit naman nito, gagawin naman namin yung aming obligasyon na kahit papano itong mga itinirik naming mga tahanan na ito na pagmamayari namin ay babayaran namin ang kaukulang buwis na narito. Totoo po, pinagbigay alam po natin yan at alam na po nila yan 10 taon. Actually, pinasasabit na ho sila noong kung ilang story, yung tahanan mo, ilan yung kung konkreto, pictures, lahat and everything po, ay ngayon ho ay pinoproseso para makapagbayad naman sila ng buwis nung amilyar po nung bahay nila. Sa ngayon, bahay pa lang muna sapagkat hindi pa sa kanila yung lupa, Your Honor. So, ibig sabihin na pag-usapan na rin, kung na rin isang bahay, ang isang bahay na yan, ng mga 10 pamilya nakatira doon, napag-usapan na ng 10 pamilya na sila hati-hati kung magbayad ng real property tax. Tama ho ba? Opo. Bale, ang mangyayari ho, yung head of the family na nakatira po doon sa istruktura na sinasang-ayunan ng neighborhood association. Kaya po tayo meron na neighborhood association. Siya po yung magsasabi na, dito sa tahanan na to, ito ang magtatayong pangalan dun sa amilyar ng bahay. Mag-a-agree po yun. May mga agreement po ang neighborhood association doon. Then, yun naman ang isasabit ng neighborhood association, gaya po ng sinadbit sa akin ngayon. Ito po yung isasabit ko sa city assessors para iproseso po nila ngayon yung amilyar ng mga bahay po na yan. Ganun po yung nangyayari. So, sa hawak mong papeles niyan, isang bahay, ilan ang minimum na pinakakonti at ilan ang pinakamaraming pamilya nakatira sa isang bahay? Ginang Tagapangulo, may mga bahay na isa lang ang pamilya. May mga bahay po na 2 at meron din naman po mga bahay na minsan 3, 4 ang nakatira. Yung pinakamarami? 4. Ayon sa presidente po ng 4 na pamilya sa isang kabahayan. Parang hindi lumalabas tama ang kwentahan. 4 na pamilya, 118 family. Ilan na lumalabas? Nais po muna natin tawagin si Kagalang-galing Awisia. Maraming salamat, Your Honor. May katanungan lang din po ako sa punong Mayakda. Kung yung po bang yung binibili pong lupa ng City of Manila, yan po ba may mga nakatayo ng bahay? Ginang Tagapangulo, tama po, meron na pong mga nakatayong tahanan. Sa makatuwid po, yung bahay po ay kanila. Ginang Tagapangulo, opo, sa kanila po yung mga tahanan na ito. Opo, kaya ko po naitanong, para po kasing nangyari sa amin sa distrito yan, na ongoing din po yung awarding ng City of Manila, sapagkat sa isang bahay po na may nakatira, may iilang pamilya po dyan, pero magkakamag-anak po sila. Ngayon, ang nangyayari po dyan, para nangyari po sa District 2, ang nangyayari po ngayon, yung sukat, hindi na po pinag-uusapan kung ma-share sa bawat pamilya yung karapat-dapat na sukat. Ang nangyayari po kasi dyan, kung sa bahay na ito, at ang pag-aari na yung bahay na yon, sila na yung nagkakaroon ng diskusyon o pag-uusap kung paano nila papartiin yung lupa.
Halimbawa po, ang sabi niya ay 100 something na families. 118 families. 118 families po. Ang nangyayari po kasi ganyan, halimbawa po, kung yung bahay na isa, may 30 pamilya, ang nag-uusap po doon, yung isang pamilya na lang. Ang kinukuha na lang nila, yung sukat ng lupa nila, at the end of the day, ang nag-uusap, pamilya na lang po. Kaya po yung sinasabi natin na i-divide natin sa kada pamilya yung sukat, hindi po gano'n ang mangyayari. Ang mangyayari po yan, per household na po, parang per bahay. Kung ang beneficiary naman po, ilan lang ang nakatira sa bahay na yon, maswerte sila kasi sila lang yung mag-aate. Parang dating po niyan, pagdating ng panahon, magiging mana po nila yung lupa na yan at paghahati-hatian ng equal, ng pantay-pantay sa kanilang pamilya. Kaya po yung hinahanap natin na sukat kada isang pamilya, hindi po talaga mangyayari yun. Ang mangyayari po dyan, kada household. Yun po yung, based po yan sa nangyari sa city, sa District 2, ng ilang beses na rin po kami nag-award doon. Yung lamang po para sa kalinawan lang, Ginoong Tagapangulo. Salamat po. Ginoong Tagapangulo, Ginang Tagapangulo, akin pong sinasang-ayunan, yun po ay tamang, ganun din ho yung nangyayari sa aming distrito na nabanggit ko rin po kanina. Tama po yung sinabi ng ating butihing konsehal, Awi, napakahusay siya sa pagpapaliwanag po. Yan po yung aktual na kanyang nasaksihan na prosesong ginagawa ng Urban Settlements Office. Yan din po ang ginagawa sa amin na kasalukuyang din pong nag-a-award na nung unang awarding, 150, supposed to be may 80 another batch hanggang maubos ho lahat na yung maayos na yung mga sukat. Then eventually, yung may mga problematic o may mga problemang lupa na 2-3 ho yung nagkiklaim, tsaka na lang po inaayos po. Pinag-uusap, yung mga may-ari, ganun po yun. Ginang Tagapangulo, minumungkahi ko po ng inyong lingkod na isara, tapusin na ang panahon ng talakayan at pagdebate. Minumungkahi ng punong mayorya na isara, tapusin na ang panahon ng talakayan at debate. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ginang Tagapangulo, iminumungkahi ng inyong lingkod na ipagpaliban na ang panahon ng pag-amyenda o pagsusog. Ginang punong mayorya, may nais na po baguhin. Ginang Tagapangulo, minumungkahi ko po na buksan ang panahon ng pag-amyenda o pagsusog. Minumungkahi ng punong mayorya na buksan ang pag-aamyenda. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Kagalang-galang Ricardo Boy Isip. Ginang Tagapangulo, dun po sa titulo ng ordinansa, nakalagay po doon, Pinagpala Neighborhood Association and San Andres Bukid, Inc. Aalisin po yung salitang bukid. Papalitan po ng Manila. San Andres Manila, Inc. Hindi po San Andres Bukid, kundi San Andres Manila, Inc. Sa lahat po ng mga pangalan ng asosasyon po na nakalagay doon, kung mababanggit ho sa ibang seksyon ng ordinansa, sana ho masundan na alisin ho yung salitang bukid, kung bagkos papalitan po ng salitang Manila. Yun po yung kanilang registered SEC po na nakalagay sa SEC. Okay. Ginoong Kalihim. Ginang Tagapangulo, kung wala naman pong i-aamyenda, ang inyong lingkod ay isasara na po ang panahon ng pag-amyenda o pagsusog. Minumungkahi ng ating punong mayorya na isara na ang panahon ng pag-aamyenda o pagsususog. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. At dahil na isara na po ang panahon ng pag-amyenda, ang inyong lingkod ay aprobahan po natin. Aprobahan po ang
ordinance authorizing the city mayor to cause the acquisition either by negotiation, expropriation, or by other legal means several parcels of land consisting of 2,779 square meters and 50 decimeters, more or less situated in the city of Manila under the name of Remedios Tuason Huichanco, embraced under TCT number 31703 for the benefit of the inhabitants, to be used by Pinagpala Neighborhood Association, San Andres, Manila, Incorporated of Barangay 739, Zone 80, District 5, Manila, and thereby approving necessary funds therefore. Minumungkahi ng ating punong mayorya na aprobahan na ang nasabing ordinansa. Meron po bang pumapangalawa sa nasabing motion? Pinapangalawahan nila Konsehal Nino de la Cruz, Konsehal Irma Alfonso, Konsehal Marjon Isidro, Konsehal Dave Tan, Konsehal J. Benaventura, Konsehal Awi Sia, Konsehal Maki Lacson, Konsehal Fafo Goso, Konsehal JTB Villanueva, Konsehal Terence Salibarbar, Konsehal DJ Bagaching, Konsehal Chris Bacani, Konsehal Science Reyes, Konsehal Doc Louis Chua, Konsehal Laris Borromeo, Konsehal Monyo Pangco, Konsehal Chari Ortega, Konsehal Fog Abante, Konsehal Bobby Espiritu, Konsehal Caloy Castañeda. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Ginang Tagapangulo, dahil wala na po tayong item sa Ginang Tagapangulo. Kagalang-galang Ricardo Boy Isip. Ang inyong pong lingkod ay nagpapasalamat sa mga kasamahan ko po sa ika-12 Sangguniang Panglungsod ng Maynila sa pagkakaaproba sa ikalawang pagbasa ng ordinansang ito na magbibigay ng kapangyarihan sa ating mahal na Mayor Hani Lacuna Pangan na makipag-usap at sa anumang kaparaan ng legal ay mabili ang lupang ito para sa kapakinabangan ng Pinagpala Neighborhood Association. Ako'y nagpapasalamat din sa ating ginang tagapangulo, sa ating Konsehal Apol Nieto at sa ating punong mayorya Timothy Tol Sarcal na sa pagkaka-aprobaho ng ordinansang ito. Nais ko sanang hilingin din, bago ang lahat, nagpapasalamat din po kay Konsehal Bobby Lim sa napaka malusog na diskusyon